gabi po sa ating lahat. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Parang mahina po. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa mga Diyos? Hari na mga hari. Hallelujah! Jesus! Sa oras po na ito, hayaan po natin na tayo ay magpalinis sa ating Panginoon. Linisin mo ako. Narito ang puso ko, lumalapit sa'yo, naghahangat ng paglilinis mo. Narito ang puso, narito ang puso ko, sumasamo sa'yo, naghahangat ng pangunawa mo, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo. Jesus, bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Minsan palinisin mo, narito ang puso ko, lumalapit sa'yo, naghahangat ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, sumasamo sa'yo, naghahangat ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo. Jesus, bawat sulok ng pusong ito, pintig nito, luhat daig, tanging sa'yo lamang inihaha. Let the people sing, linisin mo, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo. Jesus, bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon,
Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, nagpapalinis, anumang karumet kasalanan ng aming nagawa. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang naglilinis sa mga kasalanan namin, Panginoon, na nagagawa namin ito. Panginoon, sinasadya man o hindi, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, sa gabing ito ang aming mga puso. I-prepare mo, maging sa pakikinig namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy nga, Panginoon, na binigyan mo na kami ng pusong dalisay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan, mula simula hanggang matapos ang gawain nga namin ito, Panginoon. Maging ang maghahayag ng iyong banal na salita, ang aming Reverend Peter Obiena, bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan, karunungan sa pagpapahayag ng iyong banal na salita, at itago mo sa iyong krus, Panginoon. Maging kami na pagkikinig, buksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong banal na salita, maging kalakasan espiritual, maging maisap buhay namin ito paglabas namin sa aming iglesia, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, pakabalutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawaing ito, Panginoon, maging sa apat na sulok sa iglesyang ito, at patuloy na, Panginoon, na inaangkin namin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle, Panginoon, after preaching your word. At patuloy kinakas out din namin ang gawin ng kaaway, espiritu ng kapaguran, out in Jesus' name, pagkabahabahagi, out in Jesus' name, walang pagkakaisa, out in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito ay dinaloy mo na ang dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa namin binabaliik ang mataas, papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon, paglilingkuran. Okay, puti ng Panginoon. Okay, puti ng ating Diyos. Laging sapat, laging sapat. Di nagkukulang, tapat. Kailan pa minsan pa okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, laging sapat. Di nagkukulang, tapat kailan pa man. Kailan, sabay-sabay po nating awitin, paglilingkuran. Lingkuran, laging ahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, kuran, laging ahandugan ang Panginoon. Jesus, minsan pa po nating awitin, okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, sapat. Di nagkukulang, tapat. Kailan pa paglilingkuran, lilingkuran.
Panginoon. Jesus, paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, sa huling pagkakataon po, paglilingkuran. Laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon, ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus, tanging Ikaw, O Diyos, walang iba. Wala nang makilala ka, tagpo ng buhay ay nag-iba. Dilim ng isip ay napawi na, napawi na. Dumi ng puso, dumi ng puso ay nalinis na tulad sa di na, hindi na mawala sa iyong mga kamay, sa palad mo. Kanina pa ukit na sa bisig mo, kami ay lalakas sa piling mo. Kami ang hanap mo. Kami naghanap mo. Wala nang makilala ka. Wala nang makilala ka. Tagpo ng buhay
masusunod, kundi Ikaw, Panginoon. Kami sa'yo ay sasamba, kami sa'yo maglilingkod. Wala na lang ibang masusunod, kundi Ikaw, Panginoon. Kami sa'yo ay sasamba, kami sa'yo maglilingkod. Wala na lang ibang masusunod, kundi Ikaw, Panginoon. Let the people sing, kami sa'yo, kami sa'yo ay sasamba, kami sa'yo maglilingkod. Wala nang ibang masusunod, kundi Ikaw, Panginoon. Kami sa'yo ay sasamba, kami sa'yo ay maglilingkod, sa'yo maglilingkod. Wala nang ibang masusunod, kundi
Sa Panginoon natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Yan. Purihin siya sa kanyang kabutihan at karapat dapat na sambahin sapagkat siya po ay pag-isip pa lamang natin sa umaga ay talagang ang Diyos po ay napakabuti sa ating buhay. Makibukas po tayo sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. This verse was very familiar sa buhay natin sapagkat ito po ay lagi na nating naririnig. Kaya siguro memorize na po natin yan, ano? Okay, so buksan po natin yung ating mga Biblia. So according sa ating meeting last time ay bring your own Bible. Yan, nagdala na po ba tayo ng mga Bibles natin? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So, pinamagatan ko po itong mental strength. Mental strength. Sabihin niyo sa katabi niyo, mental strength. Yan. So yung pong sinasabi ni Apostol Pablo na phrase na transformed by the renewing of the mind, baguhin natin yung takbo ng ating pag-iisip. Yan. Sa verse 2 ay ito po ay makikita natin na si Apostol Pablo ay itinuro niya sa mga taga-Roma, bagamat hindi po si Paul ay hindi siya nakarating doon. Pero intention niya na pumunta talaga doon. Pero dahil nga intentionally gusto niyang makita ang mga taga-Roma, pero nakasulat siya at naituro niya ang mga lahat ng epistle na ito. Kaya nga pag tinignan natin ang Book of Romans, the Book of Romans is very good in systematic theology. Yan. Pagka tinignan natin ang Book of Romans, ito ay napakagandang theology. Bakit? Sapagkat sa chapter 1 hanggang 11, chapter 1 hanggang chapter 11, ay makikita natin dito na itinuro ni Apostol Pablo about God's righteousness. At pagdating doon sa chapter 12 to 16, ay itinuro naman ni Apostol Pablo on how to live. How to live in righteousness. Paano tayo mamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Kaya nga napakagandang theology. Very systematic ang theology ng Book of Romans. So, chapter 1 hanggang chapter 11, it is about God's righteousness. At pagdating doon sa chapter 12 hanggang chapter 16 ay sinasabi rito, how we live. Paano tayo mamuhay. Kaya nga dito, si Apostol Pablo ay merong apila. Umaapila siya, kaya nga pag tinignan natin yung salitang therefore, yan. Sa Book of Romans, yung salitang therefore ay nagpapakita rito na gustong ipakita ni Paul yung salitang renewing of the mind.
yung pagbabago ng ating mga kaisipan. Mahalaga po ito. Kapag hindi mo na-transform ang isip ng tao, ang hirap po niyan na makapagsalita ng tama. At kapag hindi rin na-transform ang isip niyan, ang hirap din niyang makagawa ng tama. At pag hindi rin na-transform ang kanyang kaisipan, walang gagawin at sasabihin tama. Kasi hindi na-transform ang kanyang kaisipan. Kaya nga, yung praise na in view of God's mercy, tingnan natin, sa verse 1, in view of God's mercy, sa Ingles, tingnan natin sa Ingles. Sabi niya, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercy. God's mercy. In view of God's mercy, the mercy of God, it refers doon sa tinatawag na dahil sa biyaya't habag, sa habag ng Diyos sa atin, tayo ay makakapamuhay. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 11, ipinakita na rito yung mercy ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo, naituro na niya ang doktrina sa mga taga-Roma sa pamamagitan ng kanyang epistle o isinulat para sa mga taga-Roma ay talagang kayang makapamuhay ng matuwid. Kasi naituro na. Kaya sa bawat isa po sa atin, nang makilala natin ang ating Panginoon, sa totoo lang po, binago na yung isipan natin. Tama po ba? Meron na po ba tayong righteousness of God? Hello? Totoo po ba? Na meron tayong righteousness of God. Sa totoo lang, binago na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo katulad ng dati. Kaya nga, we can live. Kasi ito po ay nasa atin na. Kasi yung binigay ng Panginoon, recipient na tayo niyan. Mula nung tayo ay nakakilala kay Kristo, we have the righteousness of God. Matuwid na tayo. Amen po ba? Huwag baka mamaya, iniisip pa rin ninyo, masama kayo. Hindi na tayo masama. Bakit? Kasi meron na tayong righteousness of God. Kaya nga, sa chapter 12 ay itinuturo ni Apostle Paul how we live, living sacrifice. Kaya doon sa chapter 2, makikita natin, ay verse 1, sabi niya, verse 1, pakita natin sa verse 1 yung to offer your bodies as a living sacrifice. Tingnan ninyo, in view of God's mercy, ibig sabihin, yung mercy ng ating Panginoon, meron na tayong kaya nating mamuhay ng living sacrifice. Sabihin nyo sa katabi nyo, offer your life as a living sacrifice. Ngayon, paano? Paano? How do we live a sacrifice? Living sacrifice. Paano ito? By transforming our mind. Amen po ba? Tignan po ninyo. Yung God's mercy, kaya na nating makapamuhay ng living sacrifice. Kasi tayo'y recipient. Naintindihan po ba natin? And to live a sacrifice, kailangan magkaroon ng renewing o transform in the mind. Magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan natin. Kaya, marapat lang na makita dito sa atin na tayo ay tinuturuan o binibigyan ng katuruan sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng tinatawag na transform by the renewing of the mind.
magbago na tayo ng kaisipan. Kaya tingnan po ninyo yung pakita natin yung verse. Do not be conformed to this world, but continually be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. So, yung bagong kaisipan na kung saan para tayo ay lumakas ang ating kaisipan, kailangan meron tayong tinatawag na God's will. Kasi pag binago na yung ating mga kaisipan, na bago na, hindi na tayo nakiayon sa takbo ng sanlibutan. Tandaan po natin, huwag tayong makikiayon sa takbo ng sanlibutan. At gusto ko pong makita natin ngayon itong 7 bagay na nagiging habit ng mga nasa sanlibutan. Kaya nagpapatuloy pa rin na nakukulong ang kaisipan doon sa maling sistema ng buhay. Kaya hindi maranasan ang talagang totoong living sacrifice. Kasi walang transformed mind. Kaya nga, gusto kong ipakita sa atin itong 7 habits to avoid. Seven habits to avoid to become mentally strong. Yan. 7 bagay, 7 habits na ginagawa ng sanlibutan at ito ay madalas na ginagawa kaya nakukulong. Tingnan po natin, baka mamaya ito ay nagiging habit na rin natin. Number 1 habit ng nasa sanlibutan, don't let your emotions control you. Huwag nating hayaan na kontrolin ng ating damdamin o emosyon ang ating buhay. Kasi kapag ka nauna ang emosyon at hindi ka muna nag-isip, dapat ba akong mag-imo-imo? Yan. Sino ba rito ang mga imo? Don't let your emotions control you. Tingnan po ninyo. Feel the emotions but don't let them control over you. Instead of immersing in your own emotional thoughts, take time to understand and manage your emotion. Bago ka mag-imo-imo, mag-isip ka muna. Dapat ba akong mag-imo? Anong ini-imo-imo ko? Ayan. Alam niyo po ba na ito yung laging ginagawa ng wala pa sa Panginoon? Very emotional. Very emotional. Kaya nga dapat ang mga totoong nagsuko na ng buhay kay Christ, hindi na siya imo. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang maging imo. Di ba? Konting lang, very emotional tayo. Para bang balat sibuyas. Tandaan ninyo, ang mga Kristiyano, hindi yan maramdamin. Talagang matibay ang dibdib niyan. Bakit? Ang halimbawa ng pagiging matibay ang dibdib, si Christ. Alam niyo ba si Christ, nung panahon na binubuhat niya ang krus, tinatadyakan siya, talagang pinaglaruan siya ng mga tao, pero hindi siya naging imo. Amen po ba? Naging matibay ang kanyang kalooban hanggang sa pagsunod sa kamatayan, dun sa kamatayan sa krus. Sinunod niya ang Diyos doon sa kalooban ng Panginoon. At ito pong kung siguro naging imo-imo ang ating Panginoon, pambira itong mga to, pinagaling ko na sila, pambira itong mga to, binigyan ko na sila ng ng kanilang kailangan, ganito pa sila.
Yan. Malamang hindi namatay sa krus ang Kalbaryo si Kristo. Wala tayong kapatawaran kung naging imo-imo ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga hindi yun eh. Praise the Lord. It is finished. We have the righteousness of Christ. Kaya nga hindi dapat maging emotional ang mga Kristiyano. Kaya sinasabi ni Paul, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercy. Mga kapatid, tingnan ninyo ha. Ang ganda ng biyaya ng Diyos sa atin. Nabiyayaan na po tayo. Nasa atin na yan. Kaya nga kung bibitawan mo pa yan, kakalas ka pa doon, sayang naman. Amin po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya nga, huwag nating pakawalan yan mga kapatid. Kristiyano ka. Dapat nating maintindihan yan. Paulit-ulit na nating nababasa yan. Kaya nga, by this time, nais ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na huwag na tayong maging emotionally affected. Amen po ba? Huwag na tayong maging emotionally affected. Na kung saan very affected tayo sa mga nararamdaman natin. Kapag meron kang nararamdaman sa sarili mo, umiyak ka sa Panginoon. Sa Diyos ka umiyak. Lord, ang sakit. Sa Kanya ka umiyak. Lord, ang hirap. Sa Kanya ka umiyak. Bakit? Pag umiyak ka sa Lord, pag sinabi mo sa Kanya lahat ng nararamdaman mo, you will be released. Pero once na ikaw ay nag-imo-imo, you will be captives by your own emotion. Amen po ba? Makukulong tayo. Hindi tayo makakakilos. Sinasabi ko po sa inyo yan. Totoo po ito. Kaya nga, si Apostol Pablo na sinasabi niya, let us offer our bodies as a living sacrifice. Live kung ano yung nararapat. Okay? Number 2, don't take things too personally. Don't take things too personally. Lahat ng bagay parang pinipersonal natin. Sabi rito, don't get hurt by what others say or do. Know your self-worth and learn how to differentiate constructive feedback and personal attacks. Dapat alam natin na ma-differentiate yung atake tsaka yung personal attack o yung constructive feedbacks. Yung makakatulong sa atin. Dapat pag-isipan natin maigi yan. Learn how to differentiate. Balansin natin. Be balanced. Huwag nating hayaan na lahat ng mga naririnig natin o nakikita natin parang pinipersonal natin. Hello? Have we experienced it? Mga kapatid, kapag lahat ng bagay na nakikita natin pinipersonal, pambira naman to si brother eh. Pambira naman to si pastor eh. Sakit naman magsalita ni pastor. Pagka pinersonal mo lahat ng naririnig mo at nakikita mo, hello? Mga kapatid, listen carefully. Bakit ko tinuturo ito? Kasi ito po yung nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maging matured tayo enough. Sa lahat ng nakikita natin sa loob ng simbahan, sa lahat ng nakikita natin sa loob ng tahanan, sa lahat ng nakikita natin sa labas, sa mga trabaho natin, dapat marunong tayong magbalanse. Amen po ba? Kasi kapag naging negative tayo sa lahat ng bagay, sasabihin ko po sa inyo, hindi rin tayo makakausad.
makukulong din tayo. Hindi tayo magiging effective. Hindi rin tayo magiging productive. Kasi bakit? Konting kibot lang. Uy, grabe naman to. Uy, 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 uy. Wala ka nang ginawa kundi uy, 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 nguy, 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 nguy ka sa sulok. Hindi ka na makakakilos ng tama. Amen po ba? It's about time. Dapat hindi ganito ang mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano, all the time, laging enthusiastic. All the time, laging masaya. Hindi mo makikitang ano yan. Merong dull moment sa mga Kristiyano. Amen po ba? Kahit na minsan may nararamdaman ka maging masaya ka pa rin. Amen po ba? Kaya nga wag nating hahayaan lahat ng mga nakikita natin, naririnig natin sa kapwa mananampalataya, wag nating personalin yan. Kapag ka pinersonal po natin ang lahat ng mga nakikita natin o naririnig natin, tiyak, lalayo ka sa Diyos. Kasi lahat pinipersonal natin. Kaya, wag nating personalin lahat ng mga nakikita at naririnig natin. Number 3, don't dwell on the past. Don't dwell on the past. Huwag tayong manahan dun sa nakaraan. The past cannot be rewritten. Hindi na ito pwedeng isulat uli. Focus on the present and the future instead of getting stuck in the past as it prevents you to move forward. May stuck tayo. Bakit? Naka-move on na yung iba, ikaw hindi ka pa rin naka-move on. Amen po ba? Kailangan mag-move on na tayo sa mga nakaraan. Lesson learned na yung mga nakaraan. Kung ito yung mga nakaraan, gawin nating tungtungan ng mga bagay na yan. At sa mga nangyari nung nakaraan, magiging aware ka na sa lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat iyan ang mga nakalipas na. Gawin mong positibo ang lahat ng ito. Do not dwell on the past. May mga bagay na kapag katulad sa akin, makikita nyo bakit paulit-ulit kong itinuturo yung past. Hindi ako nagdodwell sa past, pero lesson learned ang mga bagay na ito para maging ala-ala sa atin na hindi na natin ito pamarisan pa. Mga kapatid, sa Bible, ganito rin po ang Biblia. Lahat ng mga negatibong nangyari sa mga unang mga lingkod ng Panginoon, those who fail, nakasulat yan. But they don't dwell in the past. Makikita natin, si David, nung nag-fail siya sa kanyang buhay, nahulog siya kay Bathsheba, pero hindi siya nag-dwell doon. Kinalimutan niya yon at patuloy siyang tumingin sa Diyos na talagang merong biyaya at habag sa kanya. Kaya nga, tinawag pang a man after God's own heart si David. Si Peter, matapos niyang itatwa si Christ, hindi ba nagpatuloy ulit si Peter? Nagpaulit-ulit pa rin ba siya? Naku, ayokong maglingkod sa Panginoon kasi tinatwa ko siya . Hindi ganon. Kung nagkamali ka, katulad ni Peter, nung pumalik si Christ, huwag niyo po akong hawakan, Panginoon, kasi marumi ako, hubad ako. Pero after that, nung siya ay nirestore ng Panginoon, hindi na siya nagdwell sa nakaraan. Ginamit siya ng Panginoon mightily. Amen po ba? Kaya nga ang mga failures natin, pag mayroon tayong failure, we need to face the reality. We need to humble down before the Lord. Magpakumbaba tayo. Do not dwell on the past. Magpatuloy ka at bumangon ka. Kung bumagsak ka noon, bumawi ka. Amen po ba? Hindi ka mananangan dun sa nakaraan. Nagkamali ka na at patuloy ka pa rin na paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit kang nakulong na. Hindi ka nag-move forward. Hindi ka lalayo doon. Nandun ka pa rin.
stuck down tayo. Move on. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang church po natin, we are moving forward. Grabe. Alam niyo po ba na tinitingnan ko yung mga possible na mga opportunity na binibigay ng Panginoon? Ang dami. Nalulula ako. Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon ngayon. Sa totoo lang po, yung ano ng Panginoon, yung kanyang ginagawa, napakaganda ng ng flow ng ating Panginoon. Kaya nga, itong nakaraan na nagkaroon kami ng reunion sa Tarlac, nakita ko yung possible na talagang gusto nang pabuksan ng Panginoon yung Tarlac City. Kaya nakausap ko na yung mga pamilya ko na taga Tarlac City. Umuuna sila. Kaya mabubuksan na po natin yung Tarlac City. Kaya doon yung natutuwa ako. So, may mga bagay na nangyari before, pero I don't dwell in the past. Kaya nung bumalik ako, I look forward. Tinitingnan ko yung possible na mangyayari. Kaya this past Tuesday, grabe ang ginawa ng Panginoon. Na-unite yung lahat ng magpipinsan, pati yung mga anak-anak, at hindi ko alam kung nakagawa na sila ng GC nila. Nakagawa na ba kayo? Meron na? Meron na kayo? So, yung clan ng tatay ko, lahat sila, kaming magpipinsan, nagsama-sama. Ginather ko sila, sabi ko ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, tapos silang magpipinsan din, mga apo na. Apo sa tuhod, pag lumaki na rin yung mga apo sa talampakan, magkikilala rin sila. So, ganun yung ginawa nung nakaraan na naging opportunity. I don't dwell in the past. Maraming mga bagay na nangyari, pero hindi ako nag-stay doon sa nakaraan. But rather, I stay doon sa nais ng Panginoon. Kaya, I'm so excited na magkakaroon na ng Tarlac chapter. Tarlac City, ha? Hindi sa Pura. Itong 2023, mabubuksan din yung Tarlac City. Nakakita na nga ako ng gitarista Long hair pa Tinanong ko marunong ka ba maggitara? Ano yon? Pamangkin yon. Sabi ko, marunong ka ba maggitara? Sabi ko sa kanya, konti lang po. Yan. So, nung kinausap siya, konti lang, pero sa tingin ko mukhang mahusay maggitara kasi ang haba ng buhok kulot-kulot pa nga Mukhang rockista So, bahala si Lord na matwist yung kanyang talent para sa Panginoon. Kaya nga, sa atin mga kapatid, sa family natin, kung merong mga nakaraan, do not dwell in the past. Look forward. Ano ba ang gusto nang gawin ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay? Amin po ba? Huwag nating titignan masyado na parang yung mga nakaraan masyado naging personal sa'yo. Huwag. So yun yung number 2 natin. Sa number 3 ngayon ay don't dwell in the past. Huwag tayong manahan dun sa nakaraan. Move forward. Kaya nga, purihin ng Panginoon, ngayon, yung side ng tatay ko ngayon ay moving forward. Yung relationship, binild up ng Panginoon muli. At hindi lang yon, pati yung relationship sa mga side ng aking asawa talagang na-build ulit. Kaya mga kapatid, kung merong mga bagay na nangyari sa mga family, sa church, and even sa group, do not dwell in the past. Kalimutan mo na yung nakaraan at patuloy mong tignan kung ano yung nais ng Panginoon na gawin natin sa kasalukuyan. Amen po ba? Number 4. Don't
make hasty decision. Ano yung sinasabing hasty? Parang fast decision. Mabilis padalos-dalos na decision. Instead of making impulsive decision based on your temporary emotions, have different perspective and take time to analyze the pros and cons before making a decision. Dapat, bago ka magdesisyon, mag-isip ka muna. Balansihin mo yung emosyon mo, tama ba to kapag ginawa ko to? Baka mamaya magkamali ako. Yan. Kapag hindi natin inanalyze yung ating mga desisyon, magsisisi ka sa bandang huli. Pagsisisihan natin, don't make hasty decision. Hasty. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pag sinabing hasty, ano yan? Impulsive, fast, mabilis. Yan. Mabilis tayong magdesisyon. Dapat hindi tayo Peter. Si Peter kasi padalos-dalos yan eh. Tagay na. Kaya nga nung hinuli si Christ, ang bilis niyang very impulsive si Peter. At ganun din ako. Talaga yata ang ganun ng mga Peter, Padalos-dalos. Pero dahil nga tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Kasi kapag ka nasabi mo na yan, pagka nagawa mo na yan, baka magkamali ka, pagsisihan mo yan. Di ba naikwento ko na sa inyo yung baker, yung asawang 20 years na nawala, tapos nung bumalik siya, nakita niya yung kanyang asawa, may kasamang lalaking natutulog. Nung oras na yung gusto na niyang patayin sila. Pero dahil naalala niya yung pangatlong message na yung advice na binigay sa kanya ng boss niya, sabi niya, don't make decision when you are angry. Yan. Naalala niya yun. So nung naalala niya, umalis muna siya, nagpakalma muna siya ng niya. Sa totoo lang, huwag kayong mag-decide kapag kagalit kayo. Totoo po yan. Baka magkamali tayo. Sa totoo lang, I learned a lot. Sa haba ng panahon na noon, mabilis akong mag-decide eh. Pero ngayon, parang magpi-clear up ka pero pagka merong ting, ipapaalala sa iyo si Lord. Medyo kalma-kalma lang. Ganun ako noon. Pero ngayon, magpi-clear up siya pero biglang papaalala ng Panginoon sa atin, anak, cool down. Cool down. Kaya nga 'di ba umalis muna siya, natulog muna siya, nagpalipas siya ng at bumalik siya, sinabi niya sa asawa niya, sabi niya, aalis na ako sapagkat pinagtaksilan mo ko. Nagulat yung asawa niya. Nung sinabi niya pinagtaksilan mo ko, sabi niya, paano kita pinagtaksilan? Sabi niya, nakita ko may kasama kang ibang lalaki. Natawa siya. Kasi sabi niya, iniwan mo ako na 20 taon. Nung panahong iyon ay kagampan ako, sabi niya. At yung katabi kong natutulog kagabi, anak natin yun. Kaya nalambot siya. Kung hindi siya nagpigil, napatay niya ang mag-anak niya. Di ba? So, don't make hasty decision. When you are angry, huwag kang magdidesisyon. Kapag ka ikaw ay nalulungkot, nagtatampo, huwag kang magdidesisyon. Mag-isip-isip ka muna. Baka mamaya pagsisihan mo, pag nakapag-desisyon ka na, eto na desisyon ko, final! Tandaan po natin, ang desisyon nagmumula sa Diyos. Bago ka magdesisyon, ang final say ang Diyos, Lord, I pray. Kalooban mo ba na ganito? Kalooban mo ba na ganyan? Kalooban? Lagi tayong magtatanong sa Panginoon. Kasi ang Diyos, itutumpak niya ang lahat ng mga daan natin. Di ba? Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart,
lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang bilis mo magdesisyon. Desisyon ka kagad. Eh di nakapag-decide ka na, paano mo babawiin yan? Pag nakapag-decide ka na, kaya dapat, don't make hasty decision. Think twice. Pag-isipan mo maigi at manalangin ka muna sa Panginoon para hindi ka pumalpak, para hindi ka magkamali. Amen po ba? Amen po ba? Tapikin niyo yung katabi niyo. Huwag kang padalos-dalos, kapatid. Diba? Kasi pagka impulsive tayo, baka matulad tayo kay Peter. Tinaga niya si Marcus. Putol ang tenga. Hindi naman yun ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord, buo ang tenga niya, kaya ginawa ni Christ, pinulot yung tenga ni Marcus, dinikit ulit. Di ba? Buti na lang, may pandikit si Lord. Parang si Fernando po, bilis. Taga ka agad eh. Kaya, mula ngayon, pag-isipan muna natin ng maraming beses bago tayo magdesisyon. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung pros and cons. Yung pwedeng maging result. Magtimbang muna tayo bago tayo mag-decide. Amen po ba? Ito yung mga habit na ginagawa ng marami, lalo na sa walang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, yung turo ni Paul ay reminder sa atin. Number 5, don't avoid difficult conversation. Ito, pagka matinding balitaktakan, tumigil na! Walang mangyayari dyan! Mga kapatid, pagka merong conversation, wag nating i-avoid yun. Address issues directly even if it is challenging. I-address natin. Better have open and honest communication to build strong relationship. Kaya nga, dapat meron, strong communication. Yung matibay na na communication, yung marunong ka makinig, marunong ka ring magsalita. At sa pagsasalita mo, tama ang iyong sinasalita. Yun yung yun yung healthy communication. Di ba nung mga nakaraan na pag-aralan na natin yan? Kapag ka meron tayong proper communication, pag sinabing proper communication, sa hearer tsaka doon sa nagsasalita. So dapat good listener din tayo. Amen po ba? Marunong tayong makinig. Marunong din tayong magsalita ng tama. Hindi tayo puro sarado. Sarado na tenga mo, sarado pa yung salita mo. Walang kumbaga, bali-baliko. Salita ka ng salita, tapos di ka naman nakikinig. Walang proper communication yon. Kaya nga dito, ang nais ng Panginoon sa atin, don't avoid difficult conversation. Dapat yon ina-address lagi. Kaya ako sa totoo lang, kapag merong mga bagay na naririnig ako, sa bahay, sa church, makikita nyo kung paano ako makikipag-usap sa inyo. Hindi ko kayo tatantanan. 24 oras lang, serbisyong totoo. Di ba? Sino na sa inyo yung hindi ko tinantanan na? Meron na ba sa inyo? Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko kayo nadidil. Kasi bakit? I don't want to avoid difficult conversation. Pagka mahirap na conversation, yung iba ayaw na Sino rito ang ayaw ng conversation na parang medyo mabigat? Yung iba pagka ganun na ayaw na umaatras na. Wag. Lalo na sa pamilya, ang tatay dapat hindi ka atras doon. Dapat harapin mo yan. Magkaroon kang i-address mo lahat ng mga yan. Pag merong mga difficult conversation na nakikita mo nagbabangayan ng anak mo, humarap ka dyan. Teka lang, sandali lang. Teka lang, sandali lang. Teka lang, sandali lang! Dapat kung malakas ang boses na, mas malakas boses mo.
na kung saan tama. Hindi yung sisigaw ka na lang ng walang katuturan. Dapat tama. Sandali lang, tumahimik kayo. Yung ganong mga parang meron kang indignancy. Pagka nagsalita ka talagang maninindigan ka na ito yung dapat. Hindi yung pagka merong mga wala na. Iiwanan mo na sa ere, at the same time, pababayaan mo na lang. Sige, iyanan natin. Don't do that. Pagka merong mga bagay na unsettled na conversation, address it wisely, address it properly, address it with love. Amen po ba? I-address natin ng tama. Kasi kapag hindi natin nagawa yan, lilipas yan, hindi yan maitutuwid. Kaya, ito yung ayaw na ayaw ng Diyos sa mga Kristiyano. Kaya kailangan magbago na tayo ng takbo ng isip. Amen po ba? So kaya nga, paumanhin nyo na po ang pastor ninyo kapag kayo ay dinidil. Matuwa kayo. Kasi napagtagumpayan nyo na. Amen po ba? Napagtagumpayan nyo na eh. Yung unang step. Unang step pa lang yun kasi marami pa tayong pagdadaanan sa buhay. Kaya yung mga mas matagal na talaga, katakot-takot na si Teacher Mape, napagalitan ka ba noon? Marami na raw. Ayan. Yung iba hindi pa napapagalitan kaya okay pa eh. Diyan mo matitest kapag ka napagalitan. Napagsabihan. Ayan. Kaya, don't avoid difficult conversation. Kaya ako pagka meron akong nakitang mali, meron akong nakitang parang haharapin ko kagad yan. Kakausapin ko kagad yung tamang tao na dapat kausapin. Hindi ko hindi ko palilipasin yung araw. Dapat tong araw na to matapos yan. Amen po ba? Kaya ganun din po tayo. Amen po ba? Don't avoid difficult conversation. Number 6, don't engage in gossip. Ayan. Marites, marisol, tolits. Ayan. Huwag tayong mag-i-engage sa chismis. Kasi kapag ka nag-engage ka dyan, alam niyo po ba na bot? Yung nag-chichismis saka yung nakikinig, parehas na naapektuhan yan. Kaya nga, huwag tayong makisawsaw. Gossiping is harmful to both the people who spread rumors and those who are talked about. It can damage trust and relationships. Instead, have supportive conversation that build trust. Yung talagang magbubuo ng pagtitiwala sa isa't isa. Hindi gossip. Dapat ang pinag-uusapan ay mabuo yung trust sa isa't isa. Alam niyo, meron akong isang nakausap na, matanda siya. Yung dating binibilang ko ng lupa noon, doktora siya. Alam niyo, kapag pinag-usapan yung tao, pag binagbanggit ka ng tao, ayaw niya. Once na binanggit mo yung tao, ay, si ganito, doktora, ganito siya. Di ka niya papansinin. Hindi ka niya papansinin. Kasi gossip yun. Tandaan niyo, kapag wala yung tao at pinag-uusapan ninyo, gossip yun. Kailangan, pag-usapan niyo pag nandun. Ay, si ganito, ikaw, ganito ka eh. Di ba? Nandun siya, hindi siya chismis, totoo yun. Pag nandun siya, kaya ikaw, brother, ganito eh. Ganyan ka eh. O, nandun yung taong yon. So, hindi niya pinag-usapan, ibig sabihin, totoo na nag-uusap kayo para ma-build yung trust. Sa totoo lang, mainam na maging open tayo tsaka close. Di ba sabi ko nga sa inyo, open, close.
Close tayo sa relationship, tapos open din tayo sa lahat. Kung ano yung mga nakita mong mali, sabihin mo, Sister, bakit ang kilay mo parang parang hindi pantay, nandun sa baba yung isa. Yung pala, nagkamali ng guhit to, napababa ng konti. Yan. So maging totoo lang tayo. Oo, totoo po yan. Sabihin po natin yung totoo. Meron ka nang nakikitang hindi ka nais-nais sa kanya. Parang tinatago mo pa. Alam niyo po ba na kasiraan ng kapatid natin sa pananampalataya? Kasiraan din natin. Tandaan niyo po yan. Wag na wag po nating hayaan na Kaya nga, kapag alam mong nakakita ka na ng sa kanya, oy, alam mo ba si ganito, ang ano niyan? Ang baho ng kilikili niyan. Pag pinag-usapan ng ganon, chismis yun. Gossip yun. Dapat sabihin mo na ng diretso sa kanya, brother, sister, alam mo sa totoo lang, medyo ang baho ng kilikili mo. Pero alam niyo ba na ewan ko, naalala ko tuloy si Bayani Fernando Nagregalo ng sa mga MMDA ng pang Rexona yata. Tuloy hindi siya nanalo. Niregaluhan niya ng pang Rexona yung pero tama naman. Sa kapag ikaw ay government dapat mabango, di ba? Lalo na tayo mga Kristiyano. Amen po ba? Hello, mga kapatid, dapat conscious tayo dyan pagdating dyan. Tingnan natin kung yung kilikili natin, amoy sibuyas na yan. Bayabas. Ay, mabango ang bayabas, ha? Gusto ko amoy ng bayabas. Ha? Labanos. So, yan. Pati yung hininga. Kapag ka naamoy na natin yung hininga ng kapatiran, sabihin na natin, brother, eto yung sister, eto yung chewing gum mo. Hindi, totoo po. Eto, pagka open naman kayo sa kanya, sabihin ninyo, pero sabihin ninyo in a nice way. Huwag yung bibiglay mo na, grabe kang baho ng hininga mo. Dapat in a nice way naman. Brother, anong kinain mo? Di ba? Parang, kumain ka ba ng tae? Sorry for the word. Pero sabihin po natin ng tama. Huwag nating pag-uusapan. Kasi pag pinag-usapan natin yung tao, gossip yan. Kaya avoid gossip. Do not engage in gossip. Amen po ba? Hello? Parang walang nag-a-agree sa akin Wala akong maririnig na nag-uusap ng pinag-uusapan niyo yung mga kapatiran, Okay? So, don't engage in gossip. Kasi affected po tayong lahat. Kaya sa Bible, alam niyo po ba, tinuturo ng Bible? Love one another, encourage one another, tapos pray one another to one another. Ang galing ng turo ng Biblia. Kaya nga yung gossip, eliminate gossip. Pag merong gossip, pinag-uusapan yung sister, brother, out. Rebukein mo na. Satanas, lumayas ka. Pero wag yung ganun na ka lang, yung prayer mo na in Jesus. Yung bang silent prayer, baka mamaya pagka sinabi mong Satanas, hindi ka naman si Christ Si Jesus Christ talagang lumayas ka, Satanas. Hadlang ka sa mga ko. Di ba? So ka? Dapat maging ka sa pananalangin. Okay? Huwag mo siyang direktahin na sabihin na, Satanas, lumayas ka. Pero alam niyo, sa totoo lang, kailangan din nating i-rebuke din minsan pagka meron kapatiran na mahilig sa gossip. Sister, brother, linisin natin yung bibig natin. Ganon.
linisin natin yung bibig natin. Pagka nasabi mong linisin natin bibig natin, alam na kung anong ibig sabihin. Yan. Ang Kristiyano pa naman, pagka yung gustong-gusto niya marinig yun. Hello? Mga chismis? Ay, pag nakarinig ng kaya nga minsan kami pagka kumakain, tapos si Jaldin, ang layo-layo, may pinag-uusapan kami. Grabe, biglang sumingit. Naririnig yung pinag-uusapan namin na samantalang pag tinawag mo, Jaldin, kain na. Walang sumasagot. Jaldin, kain na. Walang sumasagot. Yun, nag-uusap kaming, ewan ko sinong kausap ko nun, biglang bumaba. Ayan. Ang tao ganyan. Totoo po yan. Bato-bato sa langit, ang tama ay magbago tayong lahat. Gustong-gusto natin ng makinig ng mga chismis. Amen. Huwag na tayong maging chismosa at chismoso. Avoid o to engage gossip. Kaya nga, napakaganda na kapag nabago natin yan, sigurado yan. Ang ganda ng relasyon sa loob ng simbahan, ang ganda ng relasyon sa loob ng bahay. Sa totoo lang, ako po, purihin ng Panginoon na for the glory of God. Binasag ko lahat ng mga gossip doon sa family namin. Pinilit kong basagin yon. Lahat ng mga narinig ko na binura ko lahat yon. At ang inano ko doon sa loob ng yung love ng Panginoon. Nag-share ako doon. Sinyer ko yung love ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Without God, ang itinayo na nagtayo na pamilya ay walang kabuluhan. Kaya kapag wala ang Diyos, because God is love, walang pag-ibig doon. Kaya nga kapag nandun ang Diyos, nandun din ang pag-ibig. Kaya pag inaral mo ang suma total ng Biblia, mauuwi yan sa isang salita. Anong salita? Love. Kaya pag-ibig. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Nabasag yung gossip Sa totoo lang, kahit sa mga pamilya, mahilig yan magchismisan. Pag-uusapan si ganito. Yan. Ang sarap pakinggan. Pero sa totoo lang, it damage you. Hello? Tapikin nyo nga yung katabi nyo. Kapatid, umiwas ka na sa chismis. Yan. Diba? Okay, sa loob ng church, iwasan na natin yung chismis, ha? Amen. Ha? O nga. Amen. Grabe, wala sumasagot. Iwasan na natin ang chismis. O, ba't hindi sumasagot yung iba? Iwasan na natin yung chismis. Okay? O, ulit, wala akong naririnig. Iwasan na natin ang chismis. Mula ngayon, sa totoo lang, iwasan na natin na magchismis ng kapwa. Okay? Pag narinig nyo nang nagsasalita yung kapatiran, kinukwento yung si kapatiran, busalan nyo ng bibig. Busalan nyo. Kapatid, tumigil ka, manahimik ka. Busalan mo ng daliri. In Jesus' name. Kaya, wag mong hayaan na magsalita siya. Kasi, alam nyo ba na ini-entertain natin si Satanas doon. Kaya mula ngayon, ang entertain natin, salita ng Diyos lang na mag-i-encourage sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya let us, i-refresh natin yung ating reformat ba? I-reformat natin yung ating kaisipan, yung ating bibig, yung ating puso, para hindi tayo ma-engage sa gossip. And lastly, don't blame others. Yan, mahilig tayong manisi. Di ba?
Pag pumapalpak, si ganito kasi, sigapat siya kaya Ang hilig manisi. Mga kapatid, take responsibility for your actions and decisions. Don't blame others or make excuses. Instead, focus on finding solution. Finding solutions. Hanapin natin yung solusyon, hindi tayo magbe-blame. Madalas ang mga workers and leaders sa church, ganon. O kaya naman sa family, ganon din. Sisihan ng sisihan. Ikaw kasi, ikaw tayong lahat. Pag nag-blame sa isa't isa, walang mangyayari. Kaya, we need to find solution. Hanapin natin, ano bang solusyon doon sa nangyari? Di ba? So, laging hanapin ang solusyon. Huwag tayong maninisi ng iba. Si Christ, wala siyang sinisi. Kaputok na salita, wala siyang binanggit Di ba? Sabi ng Bible yan, Isaiah 53, hindi siya nagsalita kahit anuman. Hindi niya sinisi yung mga tao. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi mahilig tayong magturo Pagka nagturo ka, mas maraming nakaturo sa'yo. Sa iba, 2 lang. Sa'yo, 3. Mas lamang ka. Amen? Amen po ba? Kaya huwag kayong magturo. Don't blame others. Hayaan natin na hanapin natin yung solusyon. Kapag nakikita natin may problemang ganito, hanapin natin. Huwag nating sisihin yung iba. Kasi ganito yan Kasi ganun yan Yung solusyon. Kaya nga, ito yung 7 Pakita nga natin yung 7 yan. Ayan. Yan yung 7 habits that we need to avoid. Ayan. Ayan. Don't let your emotions control you. Hindi ba kayang pagsama-samahin yan? Don't take things. Kaya nga dito, dahil nais ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Yan ang ginagawa ng sanlibutan. Yan ang ginagawa ng sanlibutan. Kaya gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Paul, mag-iba na tayo ng takbo ng pag-iisip. Ano ang dapat maging kaisipan natin? Dapat magkaroon po tayo ng bagong kaisipan. Amen po ba? Sa Ephesians chapter 2, nakuha na, anak? Sige, mamaya na lang. Sige. Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, ano ang sinasabi rito? Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. You used to be dead because of your offenses and sins that you once practiced as you live according to the ways of this present world and according to the rulers of the power of the air, the spirit that is now active in those who are disobedient. Verse 3, indeed, all of us once behaved like them. Naging katulad tayo nila. Like them in the lust of the flesh, fulfilling the desires of our flesh and senses. By nature, we were destined for wrath, just like everyone else. Dati, ganun tayo. Pero ngayon, binago na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga dito, as believer, hindi na tayo ganun. Iba na tayo ngayon. Kaya wag na tayong mamuhay na katulad ng ginagawa ng nasa sanlibutan. Ang ginagawa ng nasa sanlibutan, tingnan nyo, we were destined for wrath. Kaya ang mga nasa sanlibutan, because they are doing this, hindi transform ang kanilang kaisipan dahil sinusunod nila ang nasa ng laman, nasa ng mata, at pride of life. So nagagawa nila yung mga bagay na yan, kaya nga all of them
ay under the wrath of God. Praise God! Dahil tayo ay binago na ng Panginoon. In Colossians chapter 1, verse 13, anong sinasabi rito? Sabi rito, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba? We are not under the power or domain of this world. Kaya nga, nandun na po tayo sa paghahari ni Kristo. So ang naghahari na sa atin, hindi na yung sanlibutan. Hindi na yung udyok ng sanlibutan, kundi tayo ay pinaghaharian na ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ito ay katibayan na talagang binago na nga tayo, kaya meron na tayong tinatawag na transform or renewed mind. Amen po ba? So ibang-iba na pong mag-isip ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ano po ang sinasabi diyan? Sabi rito, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So tingnan niyo, hindi naintindihan ng mga hindi spiritual o hindi nasa Panginoon. Pero tayo na mga spiritual, naintindihan natin yung mga bagay na spiritual kasi binago na yung kaisipan natin. Kaya pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos, nauunawaan natin. At para sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, nonsense sa kanila ang salita ng Diyos. Pero sa atin na nakakaunawa, ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga sa atin yan. Amen po ba? Mahalagang mahalaga yan at hindi natin ito sasayangin. Hindi natin ito palalampasin dahil mahalagang mahalaga ito sa atin mga buhay. Kaya ito yung kaisipan ng mga tunay na binago na ng ating Panginoon. Pinahahalagahan natin yung salita ng Diyos. Pinahahalagahan natin yung relasyon natin sa Diyos. Pinahahalagahan natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. We are transformed. Amen po ba? We are renewed by God, through God's righteousness sa pamamagitan ni Christ. Tayo ay nabago na. Nasa atin na yung katwiran ng Diyos. Kaya nga, sabihin nyo sa katabi nyo, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Okay? Kaya nga, tingnan po ninyo ang mga nasa sanlibutan, dahil hindi nila alam ang katotohanan at tayo ay nasa katotohanan sapagkat meron tayong Kristo sa puso. Naunawaan natin ito. Amen po ba? Kaya nga, sa John 17 verse 17, maliwanag na sinasabi rito, hindi tayo pwedeng mag-shortcut. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Araw-araw tayo po ay sinasanctify ng Panginoon. Kaya lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, after na tayo ay magkaroon ng regeneration, justification, nandun na po tayo sa tinatawag na sanctification process. Amen po ba? So hindi natin pwedeng i-shortcut yan. Dapat ang salita ng Diyos araw-araw binabasa natin. In order for us na tuloy-tuloy ang transformation yan. Pagka pinabayaan mo na ang salita ng Panginoon ay hindi mo binasa, you will be not, hindi ka masasanctify. Because the Bible tells us, sanctify them by the truth. Your word is truth. So sinasabi doon sa Bible, sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, sabi ni Christ. Sa John chapter 1 verse 14, tama, na si Christ ang Word.
So, ibig sabihin, ang nakakilala kay Kristo, merong katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya nga, kapag nakilala mo na si Kristo, dapat mo ring alagaan ang sarili mo sa pakikinig, pagbabasa, pagme-memorize ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Huwag kang kikilos sa umaga na wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan. Kasi yan ang magsasanctify sa atin. Maglilinis sa atin sa araw na yon. Amen po ba? Magiging guide natin yon eh. Kaya napakasarap po kapag tayo ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya may iwasan po natin yung 7 habits na ito. Anak, pakita niyo na. Okay na? Sige. Ayan, 7 habits to avoid to become mentally strong. Parang kulang 7 habits to avoid to become. Okay? Don't let your emotions control you. Don't take things too personal. Don't dwell in the past. Don't make hasty decision. Don't avoid difficult conversation. Don't engage in gossip. Don't blame others. So ito ay makakatulong sa atin na kung saan magbago ng ating kaisipan. Kasi ito ay ginagawa ng mga nasa sanlibutan. So in order for us na mabigyan tayo ng paalala, let us continue to be transformed by the Word of God, the Word of truth. Amen po ba? Yung salita ng Diyos ang pakinggan natin. Huwag nating pakikinggan ang sinasabi ng tao. Kasi ang sinasabi ng tao, it hurts. But the Word of God, it heals. Nagpapagaling. Nag-i-encourage. Nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga, let us be transformed by the renewing of our mind. Para maano na natin yung ating pagsamba sa Diyos. Makikita po natin yung tamang pagsamba. Kapag meron tayong transformed, renewed mind, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon. Balik tayo sa verse 2. At dito na po ako magwawakas. Tignan po ninyo kapag ang isang tao ay renewed ang kanyang kaisipan, sa English translation. Tignan po ninyo kapag ang isang tao ay renewed ang kanyang, o transform ang kanyang kaisipan by the renewing of the mind, makikita natin yung kalooban ng Diyos sa atin. At merong 3 P na lagi kong binabanggit yan. At ito po ay kapag ang kalooban ng Diyos, alam natin, proper tayo mag-isip. Tama tayong mag-isip. Hindi may tama. Tama ang ating iniisip. Pleasing. Nakakalugod yung ating iniisip. Perfect. Perfect yung ating iniisip. Kapag ang iniisip natin proper, pleasing, perfect, ang sasabihin natin, proper, pleasing, perfect. At ang ating iniisip ay proper, pleasing, perfect, ang gagawin din natin, proper, pleasing, perfect. Di ba? Napakaganda kapag tayo po ay transform ang kaisipan. Tiyak, magiging very effective, very productive tayong Kristiyano. Amen po ba? At kapag tayo po, alam na natin, proper, pleasing, perfect yung kaisipan natin, sigurado yan, active po yan. Amen po ba? Active Christian yan. Hindi mo mapapahindi yan. Bakit? Alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, let us continue to offer our lives as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. For this is the proper worship sa ating Panginoon. Gusto mong sumamba sa Panginoon ng tama? Let us offer our lives as a living sacrifice. Let us offer it sa Panginoon. Sa Diyos po natin ialay yung buhay natin, hindi sa tao. Sa Diyos. Tandaan natin,
Hindi tayo nagsuko ng buhay para maglingkod sa Diyos. Hindi sa tao, sa Diyos. Nakalimutan ko na yung tono ko kanina may kinakanta ko kanina Meron akong kinakanta kanina I offer to you everything. I give it all to you. My life is in your hands. I surrender all to you. Yan yung yan yung lyrics niya Kaya lang, nakalimutan ko yung tune Habang kinakanta ko siya, ang title po nito ay Surrender All. I surrender all. Kaya sa susunod, maririnig niyo to. Itong awit na to. I surrender all. So merong nilalagay na awit kaninang Panginoon. Mga kapatid, kung gusto natin, ang buhay po natin ay magamit ng Diyos. Let us surrender everything sa Panginoon. Amen po ba? Para masamba natin siya ng talagang totoong pagsamba. At malulugod ang Diyos sa atin. Alam niyo po ba sa pagsamba, dapat tama yung isip. Huwag nating hayaan yung isip natin, sumasamba ka pero iba ang laman ng isip natin. Dapat ang laman ng isip natin si Kristo lang. Ang laman ng isip natin, salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang mag-iisip ng kahit anuman against your fellow. Kundi ang laman ng isip natin ay plainly, you are honoring God, you are glorifying God, you are worshiping God. Proper, pleasing, and perfect. Kaya sa oras pong ito, tiyak, magiging katanggap-tanggap yung paghahandog natin sa Lord. Amen? So sa oras pong ito, let us try to offer everything. Let us try to give everything. And let us surrender all to Jesus. Because our life is in His hands. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay umawit na isang awit ng pagsuko sa Panginoon. Lord, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life, all that I am. All that I am, all that I have, I lay them down before you. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days.
yet unseen, wishes and dreams, Wishes and dreams that are yet to come true. all of my All hopes, of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. use it for your glory. Lord, I offer my days To you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga kapatid, sa oras pong ito, kung gusto po natin lumakas ang ating mga kaisipan, maging malinaw, maging matatag, sa oras na ito, let us offer everything to God. Hayaan natin, worshipers, hayaan natin ang ating isip, iparefresh natin kay Lord. It's about time. Ma-refresh yan para makita natin yung tamang pagsamba. Let God reign in our minds. Let God's word dwell in our minds. Hayaan natin ang salita ng Diyos. Yes, as we offer our lives unto God, let us offer it a living sacrifice. Sa oras na ito, ialay natin sa Panginoon habang inaawit natin ang awit na ito. All that I am, lahat ng meron tayo sa loob ng buhay natin, i-offer natin sa Panginoon. Hayaan natin na patuloy nating isuko sa Kanya. Yes, kung gusto mong ma-refresh tayo, sumigla yung ating spiritual life. Yes, surrender all. Lahat ng mga regrets natin sa buhay, lahat ng sama ng loob. Yes, things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams. Yes, offer it to God. Hallelujah. Yes, it's about time.
salamat po. Kapatid, sa oras na ito, let us be in silence. All of us, let us talk to God. Kausapin natin ang Panginoon with all our heart. Offer yourself. Lord, salamat po sa panibagong kaisipan. Salamat po. Muli mong pinatatag sa pamamagitan ng iyong salita ang aming kaisipan. We will think proper, pleasing, and perfect. We will talk proper, pleasing, and perfect. And we will act proper, pleasing, and perfect. According to your word. Salamat po, Diyos. Lalabasan yung mga anak na ito na pinagpala mo na. Salamat, O Diyos, sa pagtanggap mo sa aming mga buhay. In view of your mercy, O God, we have your righteousness. Naging matuwid na po kami. Salamat po. And we have this opportunity and use it for your glory, O God. Gamitin mo ang buhay na ito. Ayaw naming masayang. Ayaw naming itong mawalan ng kabuluhan. Use it, O God. And from now on, Lord, we reject everything, Lord, that hinders your will. We reject everything, O God, that hinders, O God, for us to be mentally strong. Hayaan mo, Panginoon, by your word, through you, Lord Jesus, and your Spirit, O God, na siyang patuloy na nagre-reign sa aming mga buhay. Patuloy, O Diyos, mag-manifest ito, O God, at magiging pagpapala ang aming mga buhay. Salamat po, I speak blessing sa iyong mga lingkod na ito. I speak blessing sa lahat ng mga nakakapakinig. Lord, bless them indeed in the name of Jesus. To you all the glory. To you all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po nating ideklara ang katagumpayan ng ating gawain. Napakaligaya at kahanga-ha! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapag. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay kung na kay Jesus. Laging may galak, napakaligaya at kung tayo'y nagmabatian, hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkalapit upang pwede po ba tayong magkamayan at magbatian? Sige po, tayo po ay umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Laging sama-sama na magkakapatid kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay kung na kay Jesus. Laging may napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagmamati, di nag-iinggitan, di nagmamahalan. Kay
Jesus.